Check. Okay. Good afternoon, Life Nova. Good afternoon. Batiin mo naman yung katabi mo. Magandang hapon. Can we all please stand up as we start our Sunday worship service? Okay, tingnan mo naman yung katabi mo. Batiin mo yan. And happy March. First Sunday of March. Isipin mo, tingnan mo yung katabi mo. Tatlong buwan na agad ng taon. Ang bilis, right? But the grace of God keep on sustaining us even from this first 3 months of the year. Our God is faithful. Are you agree? Amen? Our God is faithful. And with that, allow me to encourage you from Matthew chapter 16, verse 24. Let us all read this one. Can you read that with me? 24, then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. That's, church, my friend, is the very cost of following Jesus. When we follow Jesus, pag sumusunod po tayo kay Jesus, Jesus is giving us an instruction and a hint. 3 things, which is to take up, deny ourselves, take up our cross, and follow Him. And anyone who loses his life will save it. And everyone who saved their lives will loses it. And that's, my friend, is the kingdom of God. Lagi siyang baliktad. Lagi siyang hindi yung standard ng mundo. Lagi ang kingdom ni God is lagi siyang baliktad. Laging deny ourselves, not prioritize ourselves. Laging take up our cross. And in following Jesus, Jesus is also giving us a promise that kahit man we deny ourselves, hindi pa rin tayo talo. Hindi pa rin tayo talo because God first showed that to us. Sino po ba yung dapat nating i-follow, dapat nating sundan, kundi si Jesus lang Himself. And the love of God will enable us to do that. And the grace of God is sufficient for us for that. And with that, let us pray. Lord, we thank you, Jesus. We thank you, God, because you are the first God, Lord, to take up your own cross and died for us so that we can do that to you also, Lord. Maraming salamat, Jesus. Dahil yung pagmamahal mo, Lord, ay enough, sufficient, and overflowing para magawa rin namin to, Panginoon. Lord, we surrender to you all the competing relationships, God, that hinder us, Lord, to be more closer to you, Lord. We surrender that to you, Lord, this afternoon. Lord, lahat ng relationships, God, relationships na meron kami, Lord, may we honor you with that, and you are the top of that relationship. Lord Jesus, we give to you our lives, God. Lord, give us faith, Lord, to deny ourselves, to take up our cross, and follow you. Maraming salamat, God. We honor you this afternoon. We worship you, give you all the praise that you deserve. Maraming salamat, God. In Jesus' name we pray. Amen. Let us worship our God. Come on. Sama-sama po natin papurihan ang ating Panginoon ngayong hapon. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinan.
because of you, Jesus. Dahil sa ginawa mo sa krus, kaya naming umawit ng may galak at ng merong kapanatagan sa aming mga puso na kami iyong mga anak, Lord. As we go to your presence, Lord, you are accepting our worship like a pleasing aroma. Salamat, Papa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for giving your Son, Jesus, to us. Thank you, God. Forever found, never leaving, marked by the blood that you spilled for me, forever changed by your glory. You call me out into eternity. I'm wrecked by love, my fears are fleeting. See all you've done and how I'm yours. Keep me near the cross where your mercy found me free. For all who calls, would you bring me to the cross? Forever found, and you will keep me, touched by the tears that you shed for me. Lord, I will go where you are leading. Your shining light, your song I see. I'm wrecked by love, my fears are fleeting. Singing all you've done and how I'm yours. I'm wrecked by love, I'm wrecked by love, my fears are fleeting. Singing all you've done and how I'm yours. Keep me near the cross where your mercy found me free. For all who calls, would you bring us to the cross? Would you bring us to the cross? Would you bring me to the On the cross, your heart was fixed on us. All the lost, your heart was fixed on us. All along, your heart was fixed on us. Fixed on us. On the cross, your heart was fixed on us. All the lost, your heart was fixed on us.
Good afternoon, everyone. As we continue our worship service ngayong 2 p.m., let's worship God through giving. Ako po si Aiselin, isa sa mga Young Pro volunteers dito sa Life Nova. And let's read po this verse. Let us be encouraged with God's word sa John chapter 3, verse 16. Yan, sabay-sabay po nating basahin. Yan, John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So this word shows that as we give to God, it's our way to express our devotion to God. And that gano'n na lang tayo kamahal ng Panginoon na binigay niya ang kaisa-isa niya anak na si Jesus. Sinacrifice niya si Jesus to save us sa mga kasalanan natin. And as we continue to read sa verse 16, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. And ayan, sabi doon, lahat ng naniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So as we give this afternoon, as we bring back our tithes and offering to God, let's remember kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. And as we return our tithes and offering, doon natin na-express yung love natin kay God. And let's remember kung ano yung ginawang sacrifice sa atin ni Jesus through the cross. Let's pray. Lord, we thank you for your word. We thank you, Lord, for this afternoon. Maraming salamat, Lord, for saving us, Lord, sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Lord, for your blood that was shed para i-save kami, Lord, kahit gaano kami kasalanan, Lord, you save us, you redeem us, Panginoon. And ngayon sa pagbabalik namin ng aming tithes, ng pagbibigay ng aming offering, Lord, masaya kami at nagagala kami, God. We give our best, Panginoon, and it's our expression, Lord, ng aming love, ng aming devotion sa iyo, Panginoon. Lord, in-honor ka namin, pinapasalamatan ka namin, God. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Yan. And ngayon po, i-extend po natin yung hands natin sa mga kids or sa mga po natin, babies, yan, preteens, toddlers. Let's pray. Lord, we pray for this next generation. We pray for these kids, mga preteens, Lord, na katabi kasama namin, Panginoon. We pray, Lord, na magkaroon sila ng godly fear. We pray, Lord, that you bless these children, life kids, Panginoon. Lord, ikaw yung patuloy na mag-lead sa kanila, God. Punuin mo sila ng wisdom, ng grace, Panginoon. And kung meron man sa kanila, Lord, na may sakit o may masakit, Lord, sa kanilang katawan, we pray for healing. We pray that you guide them, Lord. We pray that our kids service, Lord, ay maging way, Lord, para magkaroon sila ng personal relationship sa iyo at mapuno sila ng love mo, Lord, ng grace mo, Panginoon. Maraming salamat, God. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Let's continue to worship God. Thank you, Jesus, for your unending love towards us, towards your people. May you pour out, God, your love towards us. Fill us, Lord, with your love, with your unending love, Jesus. We receive that, Lord. We receive that. There's no sin
Mark 10, verses 23 to 31. And Jesus looked around and said to his disciples, "How difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God." And the disciples were amazed at his words. But Jesus said to them again, "Children, how difficult it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God." They were exceedingly astonished and said to him, "Then who can be saved?" Jesus looked at them and said, "With man it is impossible, but not with God. For all things are possible with God." Peter began to say to him, "See, we have left everything and followed you." Jesus said, "Truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the gospel, who will not receive 100-fold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and in the age to come eternal life. But many who are first will be last, and the last first." This is the word of the Lord. Blessed be his name. Let's pray together. Lord, kanina po, while all of us are worshiping, sinasabi namin sa iyo that we lay everything at your feet. And truly, Lord, it is very difficult to follow you. It is very difficult to lay down the things that are dear to us, our treasures, our priorities. But Lord, we come to you humbly this afternoon. We pray, Lord, that you shape and change our hearts, so that in our heart of hearts, there is no one else supreme, priority, most important, but you. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sundin yung mga salitang sinabi mo. Kahit gaano ito kahirap, hindi namin to papalitan, pababawin, i-water down, para lang dumali. We're gonna face head on what you taught us. And Lord, by your Spirit, help us to be obedient to you. Para kami, Lord, sa Life Nova and life churches all across the Philippines and even in the States and in the future life churches in other nations, we will all truly follow you. We praise you and thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good afternoon. Welcome to Life Nova. Yan, we exist to love God and love people. So bago po tayo, before you find your seats, can you go to someone you don't know, di pa masyadong kakilala or matagal niyong hindi nakita? Go ahead and introduce yourself before finding your seat. Makaupo na tayo ulit. And once again, welcome to Life Nova. Sabi mo sa katabi mo, welcome. Yan, I'm glad you're here. Yan, we are truly glad that everyone is here. Yan. Grabe talaga, no? Sobrang pagmamahalan natin sa isa't isa. I'm sure we have a lot of time later on after this message to reconnect to one another and even welcome our new guests, those who are coming for the first time. We are going through this series called Cost of the Cross. And nagsimula tayo nito last week. How many dito pa kayo last week? And of course, if you're not here for last week, a quick recap is pinag-usapan natin what does it
cost us, magkano ba yung presyo, o not literally talking about magkano ibabayad, pero ano ba yung kapalit, ano ba yung what does it take to truly follow Jesus. We began this year with the theme of the cross. All across our Every Nation world, Every Nation churches, we're talking about anong ginawa ni Jesus sa cross, ano yung love niya para sa atin. Kinakanta natin yun, yung unending love ni God para sa atin. But in this series, we're looking at our response. How do we respond to what Jesus did on the cross? And sabi natin, if you were here last week, Jesus talked about discipleship, or what does it mean to follow Him. If you remember last week, we talked about entering the narrow gate. Yon. Medyo natandaan pa naman, no? Yon. Entering the narrow gate. Always choosing the way of Jesus, even if it's hard. Yeah? Okay ba yun? Kahit mahirap, kahit maraming kapalit, but sabi ni Jesus, sabi nga natin, dun sa Sermon on the Mount last week, ang haba-habang sermon yon. And then ang pinakadulo, Jesus said, kahit gaano kahirap ang lahat ng to, enter, the kingdom of God. Enter the kingdom of heaven. So, dito naman, what I love about this series, titignan natin yung discipleship sa lens ng Matthew, Mark, Luke, and John. So, for this week, we're gonna look at the book of Mark, and then yung binasa natin kanina. The title of this message is this: Yan, supreme priority and superior reward. Yan, supreme priority and superior reward. I wanna jump off with the text that we read. Yeah, to the tech guys, I'll be the one to control the PowerPoint. Thank you. Yeah. So in Mark chapter 10 verse 23, sabi dito, and Jesus looked around to His disciples. So, sino kausap ni Jesus? Disciple. Sino dito taga-sunod kayo ni Jesus? Sumusunod kayo kay Jesus? Yon, disciple. Sabihin nyo sa nagtaas ng kamay, disciple. Yon, disciple, taga-sunod ni Jesus. Ilan po sa inyo, you're still figuring out kung susunod talaga kayo o hindi? Now, if you're a follower of Jesus for a long time or still figuring it out, I hope this message becomes a clear blessing for all of us today as it teaches us what it really means to follow Jesus. Sabi niya sa mga disciples niya, how difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God. Grabe, no? And you know, when Jesus said this, it's a conclusion coming from an encounter. May naka-enkwentro kasi si Jesus na rich young ruler. And sabi nung mayamang lalaking yon, in a short, the short version of it, nagawa ko na po lahat sa Bible. Ano po bang gagawin ko pa para makapasok sa kaharian ng Diyos? One thing you lack, sabi ni Jesus. Kung nagawa mo na talaga lahat, let me test you with the first commandment in the 10 commandments. And what's the first one? Ano yung unang-unang utos? Magpapalit na tayo ng series. O, mag-exodus na tayo. Babalik tayo sa 10 utos. What was the first commandment? Di ba? You shall have no other gods before me. Si Lord lang talaga yung kaisa-isang Diyos sa lahat. Ibigin mo siya ng lahat-lahat sa'yo. A lawyer asked Jesus, what's the most important commandments? Love God and love people. Remember that? And Jesus tested him with the first one. Talaga? Nagawa mo na lahat. Try natin. Benta mo lahat ng meron ka at ibigay mo sa mga nangangailangan at sumunod ka sa akin. Nalungkot yung rich. Kasi napakayaman niya. And that's not my commentary. If you really read Mark chapter 10, he went away very sorrowful because he had great possessions. Hindi niya kaya. Sobrang importante yun sa kanya. Hindi niya ma-let go yun para sumunod kay Jesus. Now, let me ask you this question. Meron bang mga bagay sa buhay natin na sobrang importante for us? Kahit pa humahad lang yon sa pagsunod natin kay Jesus, hindi natin mabitawan o hindi natin ma-let go. For this rich young ruler, it was his wealth. Meron ba kayong katabi na mayaman? Meron ba kayong katabi na mukhang yayamanin? Ayan, yayamanin. Sige nga. Ayan. So, ayan. So sabihin mo sa katabi mo ang yayamanin, it's difficult. Yan.
Sabihin mo sa kanya, I know it's hard. Yeah. It's hard. Mahirap. Nung umalis na, yung rich young ruler, one of the saddest encounters of Jesus in the Bible. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Tinalikuran niya, siya na may likha ng langit at lupa. Siya na pwedeng kumuha ng buhay niya sa isang pitik, sa isang iglap. Siya na kumatha sa kanya sa sinapupunan ng kanyang ina. Siya na naging dahilan, kaya minana niya lahat ng kayamanan niya. Hindi naman niya pwedeng ginawa yun mag-isa dahil bata pa siya. He could have inherited vast amounts of wealth. Pero tinalikuran niya dahil sa kayamanan niya. Nung umalis na, yung rich young ruler, tsaka sinabi ni Jesus ito, how difficult it is for those who have wealth. Gets na natin, no? It's a conclusion from that encounter. Ang hirap sa isang mayaman for those who have wealth to enter the kingdom of God. And pag inisip niyong maigi, sabi nga natin sa first week, enter the kingdom of God. Kahit gaano kahirap yon. Pero it's the same Jesus in another gospel, not another gospel, in another account of the same gospel, in the book of Mark, saying, it's difficult, mahirap. And what I love about Jesus is He's realistic. Makatotohanan siya. He's facing reality head-on. Mahirap para sa isang may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. Now, think about this. Ilan po sa inyo, nagsimula kayong pumunta sa church na to nung estudyante pa kayo? Can you raise your hand? How many of you would agree with me na nung nagkaroon na tayo ng trabaho, nagkaroon na tayo ng impluensya, nagkaroon na tayo ng sarili nating salary or position sa kumpanya, ang mas mahirap na ngayon na umattend, o mas mahirap na ngayon mag-serve kay God. Right? And so, I know you're already experiencing a portion of that. But imagine, multiply that by times how many, kung gaano kayaman itong taong to. It's difficult. Now, let's look at this. What did Jesus not say and what did Jesus say? Jesus did not say it's impossible for someone who's rich to enter the kingdom of God. Yay, Jason, yay. Jesus just said, it's difficult. Magkaiba yon. Hindi sinabing imposible sa mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ni Jesus, nako, mahirap. Pwede, pero mahirap. It's difficult. So, I want to tell you this. Jesus is not against riches. Hindi siya anti-kayamanan or anti-mayayaman. No. Jesus came to seek and save the lost. Whether mayaman yan, mahirap yan, mahal ni Lord lahat yan. Walang favoritism si Lord. Hindi siya Diyos ng mahirap lang. Hindi siya Diyos ng mayaman lang. He sees no social status or color. He's no respecter of our place in society. He loves all of us and wants all of us to get saved. Pero, there's a particular difficulty sa kayamanan that prevents rich people from getting into the kingdom of God. Now, Jesus said it's difficult, not impossible. And the disciples were amazed at His words. Na-amazed sila, no? But Jesus said to them again, children, mga anak, look at how the Lord talks to His disciples. Lovingly. No? Hindi mga attendee lang. Hindi parang bisita lang. Mga anak. How difficult it is to enter the kingdom of God. Tapos, inalis niya yung rich. Pansinin niyo? Sabi niya, generally, mahirap talagang pumasok sa kaharian ng Diyos. Whether mayaman o hindi. But more so for the wealthy. Verse 25. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Mas madali pa raw sa isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom. How many of you know, madali ba yun? Madali ba yung kamelyo? Than for a rich person to enter the kingdom of God. Now, ang daming, you can find so many commentaries about this, so many videos about this. And a lot of people are suggesting na the needle is yung butas na dinadaanan ng camel. And then may mga bagahe yung camel, kailangan tanggalin
yung mga bagahe ng camel para magkasya siya doon. There's so many illustrations and metaphors that have been made to explain what Jesus said. And I'm not saying they're all wrong, but they're missing out the point when Jesus was actually making a contrast. Pag tinan nyo maigi, ang camel, ang pinakamalaking it's the largest animal in Palestinian soil. Yan ang pinakamalaking hayop doon sa lugar nila, sa region nila. And yung needle, yung butas ng sinulid, gising pa kayo Oo, butas ng karayom. Yung butas ng karayom, yung pinakamaliit naman na opening in that region, Jesus is making a contrast sa pinakamalaking hayop at pinakamaliit na butas. Ang hirap niyang pagkasyahin. Kung ang kaharian ng Diyos ay parang butas ng karayom, and we have a Filipino expression for that. Di ba? Pinahirapan mo naman ako padadaanin mo pa ako sa butas ng karayom bago mo aprubahan yung ina-apply kong permit. We have our own language metaphor for that. Pero sasabi ni Jesus, kung ang kaharian ng Diyos ay butas ng karayom, ang isang taong mayaman ay parang kamelyo. Hayop, hindi hayop, no? But the largest animal. Hayop sa hirap yung dadaanan niya para makapasok siya doon sa butas ng karayom. But then again, it's not impossible. Sino nagsabi na hindi imposible? Verse 26, they were exceedingly astonished. Yung astonished, parang na-stress sila at the same time na mangha. Nasubukan nyo na bang mamangha tsaka ma-stress ng sabay? Alam mo yung feeling na nagpunta ka ng department store, may nakita kang sapatos o damit na sobrang gustong-gusto mo, tapos sinukat mo na, tapos inamoy-amoy mo na, tapos na-imagine mo na yung sarili mo, nasuot-suot mo yon. Tapos pagtingin mo ng price tag, parang nabitawan mo. Di ba? You're astonished at the price tag. Grabe naman, di ba? So, but imagine, that's kind of the feeling, pero greater than that. Nagulat sila ngayon. Sabi nila, sino pang maliligtas, Lord? Sino pang maliligtas, Lord? At ba't kaya sila, the question is, why were the disciples astonished? Ba't sila nagulat? Hindi ba totoo na iniisip natin to at pinag-pray natin to minsan? Lord, sana payamanin mo ako. Ilan sa iyo nag-pray ng ganon? Hindi kayo nag-pray ng ganon? Paano yan? Nakatingin si Lord ngayon, no? Ilan sa iyo nag-pray kayo na payamanin kayo ni Lord? Wala nag-pray. Wala talaga, no? Wala tayong sisihan, okay? Ilan po sa iyo nag-pray kayo na pagyamanin kayo ni Lord? Okay, di ba? And why? Because this is what we think. Kung mas mayaman lang ako, mas marami akong pangtulong. Tama? Kung mas mayaman lang ako, hindi ko na kailangan mag-spend ng X amount of hours in a week, mas marami akong time maglingkod. Kung may negosyo lang sana ako, na passive income, makakapag full-time na ako. How many of you think that way? Right? So actually, we're like the disciples. Kaya na-astonish sila. Sa atin, baligtad. We think that with wealth, it's easier to enter the kingdom of God. But Jesus is saying, no, baligtad. The more wealth and possessions you have, the harder it is. Why? Because wealth and possessions compete with God in our order of priorities. Madaling sabihin at manalangin nung wala pa tayo. Madaling sabihin yun, Lord, kung dadagdagan mo lang yung sahod ko ng times 2. Makapagbigay na ako sa church, sa Real Life Foundation, makapagbigay na ako sa lahat ng nangangailangan. Kaya nung bata ka pa, tinanong ka, anong gusto mo paglaki mo? Gusto ko pong maging mayaman. Para saan? Ibibigay ko po sa charity. Ikaw naman, hindi ikaw yung tinanong na yun. Ikaw yung katabi nung tinanong na yun. Ikaw naman tinanong, anong gusto mo? Gusto ko pong maging sa charity. Para ako po yung bibigyan. Whatever our prayer is, we'd like to imagine with more wealth and more power, it would be easier to serve in the kingdom of God, enter the kingdom. Jesus was saying, no, it's actually the reverse. With more wealth and investment that you have, the harder it is to follow Jesus. Again, Jesus was not saying impossible. Iba yung imposible, iba yung mahirap. Kaya nga sa stress ni Peter, asan ba si Peter? Baby pa lang siya, nagtatanong na siya, no? Sa stress ni Peter, tinanong niya, sino pang pwedeng ma-save?
Kasi siguro, itong mga disciples, tinignan nila yung rich young ruler as an ideal. How many of you want to be rich and young and rule and have authority? Grabe, na nasa kanya na lahat. Pogi na lang yung kulang. Wala kasi nabanggit eh. Oh, yun na lang sana. Wala talagang kinigreate na perfect si Lord, no? But konti na lang, yun na lang yung kulang niya. Pero andun na lahat ng pinapangarap ng isang tao sa kanya. Tapos sabi ni Peter, tas siya hindi pwede. Paano pa kami, Lord? Paano pa kami? And Jesus said in verse 27, sabi may piyok-piyok pa yun, ha? Jesus looked at them and said, with man, it is impossible, but not with God. Not with God. All things are possible with God. Dito nyo makikita that Jesus does not just have heart for the poor, but even for the wealthy. And alam nyo, kung babasahin nyo lang yung passage na yon, Jesus looked at the rich young ruler and loved him. Hindi siya galit dun sa tao. Mahal niya nga yun eh. Gusto niya maging part ng kingdom ni God. Kaya lang, the rich young ruler is mistaken. He thinks Jesus is the one that is the supreme priority in his life. Paano natin masasabing he's mistaken? Eh kasi di ba lumapit siya kay Jesus na sabi niya, Lord, nasunod ko na yung Bible eh. Ganun yung datingan niya eh. And yun pala yung isang problema sa wealth. Nakakabulag ito. Nakakabulag. Kasi pag iniisip kasi natin, kapag meron tayong mas maraming wealth, not generalizing, iba naman kasi yung overgeneralization. Pero ano lang, as a principle, kung meron tayong mas maraming pera, sa tingin natin mas tama tayo. Hindi ba? Hindi kayo naniniwala ron. Let's say you're in a meeting o nasa isa kayong parent-teacher conference. Tapos may isang, yung may-ari ng school at may-ari ng lahat ng resort sa paligid nagsalita. Sa tingin nyo pakikinggan siya? People already assume na dahil mayaman yung nagsasalita, may ginawa siyang tama, mas tama siya kaysa sa'yo. Because we instantly equate wealth with being correct. Kaya mahirap eh. Kasi paano mo i-correct yung mayaman? Titignan niya, magkano ba sinasahod mo, iho? Gusto mong bayaran ko yung sweldo mo ng 5 taon na? Oh, grabe, no? Yun ang mahirap eh. Oh, yun ang mahirap pag marami ng wealth. It blinds you to the truth. It blinds you to think that you're always right. But you know what I love about Jesus? It does not intimidate. That wealth does not intimidate Jesus. Jesus still loved him. Jesus still looked at him with love. And lovingly, he thought. And alam niyo, no, pinapabenta ni Lord lahat ng kayamanan niya. Hindi naman niya inutos yun sa lahat ng tao eh. Sinabi ba ni Jesus na, lahat ng magiging Kristiyano, ibebenta niyo lahat-lahat bago kayo sumunod sa akin. Is it a law like that? No. Specifically, he said it to that person. Because alam ni Lord na yung taong yon sa puso niya, salapi yung kakompetensya ni Lord. Pinapagawa niya yun sa kanya ng may pagmamahal. Dahil alam ni Lord na pag nawala na yung competing priority na yon sa buhay niya, mas madali na sa taong ito na pumasok sa kaharian ng Diyos. At hindi niya nakikita yon. Wealth can blind us. Wealth can make us think we're serving God when really we're serving money. And so the Bible is replete with warnings. You cannot serve both God and money. And you know, itong klase ng pamumuhay ng rich young ruler, it's not just specifically for that individual. This became an entire economy. It became an entire culture for some countries. Na 3 trabaho, 4 trabaho, yun na talaga. Buong pagising pa lang, kakayod na. When you wake, the moment that you wake up, to the moment that you lay your head, you have 4 jobs in between. Because it's all about living the good life. It's all about retiring early and living in the country of your dreams. That's the goal of life for some and for a lot of people. But the truth of the matter is, that's not the point of life. In another passage of the scripture, Jesus said this, life does not consist with the abundance of wealth.
Alam nyo ba na ang buhay ay hindi tungkol sa pagpaparami ng kayamanan? Ang kayamanan ay tool lamang. Ginagamit ito for the advancement of the kingdom of God. Parang may karpentero. Ilan po sa inyo dito marunong kayong magkarpentero? Marunong. Hindi naman karpentero tayo by profession, pero marunong lang. Ilan sa inyo, pag may nasiraan sa kapitbahay ninyo, kayo yung tinatawag. Oh, Pastor, depende po sa anong nasira, no? Minsan po kasi may mga sirang hindi ko kaya. Sige, pag nasiraan ng cabinet, nasiraan ng sa bahay, kayo yung tinatawag. Kasi mamaya, ibang sira na yon, psychiatrist na yung kailangan. So, imagine kung marunong tayo ng basic carpentry, ang dami nating martilyo. Pag tinanong ka, ilan matilyo mo? Sa akin, 7 million. 7 million na martilyo. Talaga? Kailangan mo ba ng ganun kadami? Well, meron ako na galing sa States, meron akong galing sa Sweden, meron akong galing sa France, meron akong binili nung People Power, meron akong binili nung People Power 2. It's absurd for us to think na magkokolekta ka ng maraming tools, right? But ganun ang ginagawa natin sa buhay natin. We think na kung marami tayong tools, money, mas magiging madali ang buhay. Well, magiging madali talaga ang buhay. Sa ekonomiyang ito, sa buhay na ito, pero mas lalong ihirap na sumunod sa Panginoon. I want to remind you, Jesus said this, but not with God, for all things are possible with God. To God, it's still possible for rich people to get saved, to enter the kingdom of God. Peter began to say to him, "See, we have left everything and followed you." Ngayon, na-stress si Peter, na-stress yung disciples. Nako, paano pa kaya kami? Magsasave ba kami? Nagkaroon siguro si Peter ng instinct na i-assure kung save ba siya. Kung kayo, matatanong nyo si Jesus, tatanong nyo rin ba yun? Lord, ako ba na-save? Di ba? Okay ba ako, Lord? Okay ba tayo? Baka may ano ka sa akin. Sabi ni Peter kay Lord, "See, Lord, we have left everything and followed you." Iniwan namin yung tatay namin, iniwan namin yung trabaho namin, iniwan namin yung pangingisda. And remember, they were fishermen. Their boats are everything. Kahit ba walang bangka, pwedeng mangisda? Pwede. Saan mo lalagay yung isda? Mapapagod ka nun. Yung boats nila are very important for their line of work. Pero iniwan nila yon when Jesus called them. So, ni-remind ni Peter si Jesus, "Lord, di ba? Iniwan na po namin lahat. We left everything and followed you." Jesus said, "Truly, I say to you." Pag nakabasa kayo sa Bible ng truly, we really have to pay attention. Kasi the truth himself is speaking this. Jesus is the truth himself. And is saying this truth. I say to you, look at this promise. With bated breath. Shh. Look at this. There is no one who has left house, or brothers, or sisters, or mother, or father, or children, or lands, for my sake and for the gospel. Binasa na natin yan kanina. Tingnan nyo to, no? Sabi niya, nangako si Jesus, no? Walang sino man na umiwan sa kanyang bahay, iniwanan niya yon, iniwanan niya yung mga kapatid niya, iniwanan niya yung kapatid niyang babae, nanay niya, tatay niya, mga anak niya, o lupa niya, lupain niya, para sa aking kapakanan at para sa gospel, para sa pagkalat ng ebanghelyo. So, anong sinasabi ni Lord dito? Pinaiiwan niya sa kanila tong lahat. Look at this. These are things, ano ba yung mga in-enumerate ni Jesus? Yan yung mga bagay that competes with Jesus from being the supreme priority over our lives. Let me ask you a question. Ayaw ba ni Jesus na magkabahay tayo? Ayaw ba ni Jesus na may kapatid tayo? Ayaw ba ni Jesus na may nanay tayo? O tatay? O lupa? O lupain? Is He anti all of that?
So, ba't pinaiiwan? Jesus is enumerating the things that compete with Him in our hearts. And these are important things. In other way of thinking, masasabi mo nga mga blessing ito eh. Right? How many of you know blessing ang bahay? How many of you blessing ang kapatid? At parang wala nang yes. Ano, nag-aaway ba kayo? Ano ba yan? How many of you know blessing ang kapatid? Blessing ang mga nanay, ang mga tatay. Blessing yan. Right? And that's our idea of being blessed. Wala namang masama dyan. These are important things that takes priority over a person's life. Jesus is supposed to be above wealth. Napakaraming tao that because of wealth, ayaw nang sumunod kay Jesus. Kasi pag sumunod talaga ako kay Jesus ng totoo, bawasan yung kita ko eh. Kasi pastor, alam mo naman, bulk ng kita ko nanggagaling sa korupsyon. Paano kung magre-repent na ako? E di ko konti na lang yung sahod ko. Wala na kaming pang good time. Eh, hindi alam ng asawa ko, may pangalawang asawa pa pala ako, paano na lang yung pang-apat kong asawa? That is a rhetoric. Hindi yun akin, ha? I'm just making an example. But Jesus is supposed to be above wealth. Jesus is not anti-wealth. Pero He's saying, I am above wealth. Look at the next one. Pastor, mga Pilipino tayo, nakalimutan mo na ba? Hindi tayo mukhang pera. Pamilya tayo, pamilya. Pamilya yung pinaka-importante sa atin. And I agree with you. I love my wife, I love my kids. And we should. But even the dearest connections to our being, Jesus demands supreme priority and obedience over and above family. Family cannot be the reason that we can't follow Jesus. While family is important, Jesus claims superiority over family. And lastly, lands, lupain. You see, lands give us several things. Una, lupa, nung time ni Jesus, nung narinig nila to, mahalaga ang lupa sa kanila. Remember, sinakop sila ng mga Romano. So yung mga tanging landowner na lang na natitira, konti na lang yon. And so importante yung lupa sa kanila. Yan ang sinasaka nila, yan ang kabuhayan nila, yan ang negosyo nila, yan ang business nila. Isa pa, yan ang security nila. Even as age as the Roman Empire, may mga titulo na yan. Meron na silang mga title deed na nagpapatunay na pagmamayari nila ito. And so, it's an enduring legacy na pwedeng ipasa sa mga susunod na henerasyon. Paano po, pastor, yung mga nakikinig kay Jesus as walang sariling lupa? Well, meron silang bansa. Ilan po sa inyo, citizen kayo ng isang bansa? Kaya nga kapag election, di ba, nagiging ano tayo? Nakikibaka tayo. No? Kahit hindi naman tayo baka, nakikibaka tayo. Kasi importante yung bansa sa atin, whatever your political leaning is. But Jesus is reminding each and every one of us, kahit mahal natin ang bayan natin, mahal natin ang lupa natin, mahal natin ang lupang sinilangan, mahal natin ang ari-arian natin, anumang negosyo yan, Jesus is to have supreme authority over that. That is why hindi natin gugustuhin na sa ngalan ng politika, wasakin natin yung bahay ng Diyos. At maghati-hati tayo ng kulay. Para lang sa isang kandidato na hindi natin sigurado kung ibabangon ba talaga ang Pilipinas. It's a gamble. I-risk ba natin si Jesus at yung church niya para to a fallen human being that can actually disappoint us? Have you ever been disappointed after an election?
But imagine, even within the church, willing tayong mag-unfriend, makipaggera sa social media, makipagbatuhan ng masasakit na salita for a candidate that is only human. Jesus is claiming supreme priority over these things. Now, hindi ayaw ni Jesus na magkaroon tayo ng pera. Imagine, the ability to produce wealth comes from Him. Hindi ayaw ni Jesus na magkapamilya tayo kahit ang sakramento, ang kasal as the sacred matrimony of marriage is an institution enshrined by God. Child dedication. Why do we do these things? Importante ang pamilya sa Diyos. Di ba? Importante rin ang lupain sa Panginoon. But you know what? Jesus is making a claim that He is to be high above every priority in our life. No equal, no competition, no excuses. Jesus above all and over all. He does not deserve to be first place. Do you know that? Alam nyo ba na kung si Jesus ay first place, hindi nakipag-compete siya sa second place. Isa lang siya sa mga nag-compete. He is far above the competition. Hindi siya kasali sa competition na yon. He is to be the supreme allegiance in our hearts. Yun ang cost of the cross. Kaya pa ba nating sumunod kay Jesus? Ilan siya may katabi, parang ayaw niya na. Grabe naman to, no? Grabe naman. Oo, but you know, ito talaga yung sinabi ni Jesus eh. Gusto niyo ba magsinungaling tayo sa inyo? These are His very own words. This came from Him. He is reminding us, what does it mean to follow Jesus? Kaya alam mo, minsan nakakalungkot na tinatawag ang Pilipinas na the only Christian country in Asia. That's not true anymore. And I hope it becomes true. Hindi na tayo lang yung tanging Christian na bansa. Pero let us ask ourselves, are we truly a Christian nation? Totoo bang Kristiyanong bansa tayo? O Kristiyano tayo by religion? Kasi pagkapanganak natin, yun na yun eh. O sumusunod ba talaga tayo sa Panginoon? Binabasa ba natin yung mga salita niya? Seryoso ba natin yun? O, pastor, ma-attend naman ako eh. Pastor, Christian na yung nanay ko, Katoliko yung tito ko. Kay Jesus na kami, lahat kami. Yeah, it's a culture. Kultura yan. Pero ikaw, sumusunod ka ba talaga sa puso mo? From your own heart. Do you, in your own heart, siya ba yung pinakamataas? Parang ganito yan eh, para madaling mas maintindihan. Mahalin natin ang pamilya natin, tama? Maghanap buhay tayo, tama? Mahalin natin yung bayan natin, tama? Bumoto tayo, labanan natin yung korupsyon, lahat yan, pagmamahal sa bayan yan eh. Ingatan natin yung assets natin. Ayaw nyo? Oo. Huwag natin linisin yung bahay natin. Papasukin natin lahat ng magnanakaw. Ganun ba? Oo, gawin natin lahat yan kasi importante lahat yan eh. Pero compared to Jesus, magmumukhang hate yung love mo para sa pamilya mo. Magmumukhang hate yung love mo para sa bayan mo. Magmumukhang hate yung love mo sa negosyo mo. Ganun kalayo si Jesus. Na yung deepest human connections mo, nagmukhang sisiw compared sa Kanya. Kasi ganun mo siya kamahal. That is the demand of Jesus for all who follow Him. I am supposed to be the supreme priority. No competition, no excuses, no equal. That is the cost of following Jesus. He is supposed to be the supreme priority. And what that means practically is this. Sometimes, kailangan mong mag-no sa isang business deal na magpapasok sa iyo ng milyon-milyon kung ang ibig sabihin nun ay lalapastanganin natin ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, dahil may asawa ka na,
Kahit kindat ng kindat sa'yo yung workmate mo at padala ng grab food sa'yo, kailangan mo siyang isnabin at i-unfriend at i-block para hindi masira yung pamilya mo at para hindi mo gawan ng masama ang Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Na kahit pa yung tumatakbong kandidato, kapareho ng probinsyang pinanggalingan mo natin. Tayo pa naman sa Pilipinas, tribal tayo. May pagkaano tayo clannish. Diba? Pareho kami, Bicolano yan. Pareho kami, Ilocano. We can't just make a decision just because kababayan natin siya. We have to look at the candidate kung sumusunod ba siya sa pamantayan ng Panginoon at sa salita ng Diyos. At kung hindi natin siya dapat iboto. Dindihan po ba ninyo? Those are some of the many implications of Jesus being the priority over our lives. Ibig sabihin din nun, you will say no to a promotion. A promotion that can give you loads of money kung mawawala na yung oras mo na maglingkod sa Panginoon. Because God is supposed to be the supreme priority over our life. Ibig sabihin din nun, mas bibilin mo na lang tong brand na to, kaysa itong brand na to, kung kapag binili mo yung brand na yun, hindi ka na makakapagbigay sa Panginoon at wala ka nang matutulungan. Oo nga. Outfit check. Pinakamamahal na brand, pero wala ka namang pagdating sa Panginoon, wala kang ambag sa kaharian. You would rather find a different choice, mas mura, mas hindi sikat, pero that enables you to be generous to others. You know what this means? This means a lot for all of us. Ibig sabihin to, kahit nag-away kayong mag-asawa, papunta sa church, at nakakainis kasi kasalanan talaga niya, pero kung dahil doon, hindi kayo makaka-attend, wag na attend. Christian pa tayo, mas malakas pa tayo magmura kaysa sa kapitbahay natin. Anong natin ito? Pero ibig sabihin nun, if ibababa natin yung pride natin at makikipagkasundo at kahit pa sino may kasalanan for the sake lang na maglingkod yung pamilya natin. You understand what I'm saying? This has so much implication over our lives. And one of the reason kaya sira-sira yung buhay natin, negosyo natin, o napapansin nyo ba ito? Pastor, ba't kaya ganun sa buhay ko, no? Umaayos yung isa. Pag umayos na isang aspeto, masisira naman tong isa. So pag nasira naman ito, maayos na naman to. Parang di na po kami nilubayan ng malas. Una sa lahat, kapatid, kaya kami na malas dahil naniniwala ka sa malas. Malas yun. Pangalawa, if hindi talaga si Jesus yung salita niya, yung pundasyon ng buhay natin, magkakakrak at lamat yan. And eventually, only a matter of time will show whether our decisions have been right or wrong. Dadating ang baha eventually. Dadating ang bagyo eventually. And dun lang matetest if the house was built on a rock or if the house was built on the sand. Are you there? Amen? Yes? Natatandaan nyo pa yun from last week? Kasi yung bahay na tinayo sa pareho, mukhang pareho lang eh. But then the trials will come and will show you if your foundations are correct. What's the promise? With every command, there's a promise. If iiwan nyo lahat ng yon for my sake, by the way, balikan natin yun kasi putol eh. Pinutol ko yung statement. Look at verse 29. Jesus said, "Truly I say to you, there's no one who has left house or brothers or sisters or mothers or father or children or lands for my sake and for the gospel." And then let's look at verse 30. "Who will not receive 100-fold now in this time houses and brothers and sisters and mothers
and children and lands, with persecutions, in the age to come, eternal life. So, anong sabi ni Lord? Sino man daw ang mag-iwan ng lahat ng importanteng priority na yon ay makakatanggap, will not fail to receive, makakatanggap ng 100-fold. 100 ulit. The supreme priority and a superior reward. Jesus is worth it, even without the reward. Do you believe that? Jesus Himself is our reward. Do you believe that? He is the best reward we can get. Pero imagine Jesus promising us, bukod sa we'll get Him, bukod sa we have a good relationship with Him, in verse 30, we will receive 100-fold of all that we left. Houses, brothers, sisters, mothers, children, and lands. Ibig sabihin, anumang isakripisyo natin at mawala sa atin dahil sa pagsunod natin sa Diyos at sa paglaganap ng Kanyang Ebanghelyo for my sake and for the gospel. Hindi sa kapakanan natin, sa kapakanan niya. We think of His sake, we think of His gospel, na yung mabuting balita na nakapagliligtas sa mga tao, kumalat sa buong mundo. It takes sacrifice to do that. We're being called to even lay down our lives for that. At sino man daw ang gumawa nun ay hindi mag-fail na makatanggap ng 100 ulit ng lahat ng nawala sa Kanya. You can interpret this not just literally, but more importantly, figuratively. Ibig sabihin ba, Pastor, yung nanay ko na nagagalit sa akin, magiging 100, tapos 100 na yung nagagalit sa akin. Kayo talaga. Which means it means whatever we lost. Kasi alam niyo yung 100-fold, it's an Old Testament metaphor na ito yung tinanim mo, isa lang, tapos tumubo siya ng 100. Alam niyo kung what that means is, it's a divine and sovereign blessing upon your life that no human power can achieve. Talagang si Lord lang yung may kayang gumawa. Si Lord yung magpo-produce. Ipapakita sa lahat na hindi ikaw yon. Si God yung nag-bless sa'yo. Yun yung reward. That's the superior reward of those who follow Him. How is it possible na maging 100 yung mga kapatid, 100 yung ganyan? Hindi dadami talaga yung nanay mo, literally. But you will have family relations. Sometimes stronger than blood. In the kingdom. And you know, in this church, I had a lot of fathers that I never had. I had a lot of sisters and mothers. Di ba natatandaan na nyo, one time, dinisown si Jesus ng mga kapatid niya at ni Maria. Sabi ni Maria kay Jesus, ano bang pinagsasabi nito? Pinagtuturo nito? Pauwiin nyo na kayong kapatid nyo. Tapos pinuntahan siya ng mga kapatid niya. Oh, sabi ni nanay, umuwi ka na daw. Pinabili ka ng ano. Di ba? Ano sabi ni Jesus? Who is my mother? Who is my father? It is He who does the will of my Father. And Jesus is trying to tell us, whatever we lose and sacrifice, His reward is always greater. And alam niyo yung matindi rito, in verse 30, He promises this. 30. No, 30. Yan. 30. Yan. With persecutions. With persecutions. It's not a prosperity kind of promise na magbigay ka kay Lord, babalik sa'yo, mas marami pa. O kaya ako nagbibigay kay Lord kasi babalik to ng mas marami pang 100. Then you're not really giving to the Lord. Right? Ibig sabihin, Pastor, pag hinulog ko tong 100 ko, magta-times 100 to next week? Are you giving? Baka tumataya ka na sa loto niyan. Naging loto na siya. It's not what it's saying. While there is financial prosperity involved, and ang pagpapala ng Diyos hindi lang spiritual yan, financial din yan, maramdaman mo talaga.
But that's not the heart of it. For my sake and for the gospel. Kaya mo binigay yon hindi para dumami. Binigay mo yun for the sake na marinig yung ebanghelyo niya ng mga taong hindi pa nakakarinig nito. Binigay mo yun para mas marami pang church na ma-plant, mas marami pang campus na ma-reach, mas marami pang komunidad na maabot ng ebanghelyo ng Panginoon. Yun talaga yung puso mo. Kaya ang puso ng Diyos, i-bless ka rin. I-multiply din yung meron ka. I-multiply yung negosyo mo. I-multiply yung kabuhayan mo. Hindi mo ipilit yung promotion mo kasi nakikisama ka sa korupsyon. Ipopromote ka ni Lord kahit hindi ka pa i-promote. Dahil nakikita ni Lord na matuwid ka. Pero may kasama yung persecution. Because we are not greater than our Master. Kung pinersecute si Jesus, iba persecute din tayo. Kasi pag namuhay tayo ng ganito, na hindi wealth above all, hindi family above all, hindi lands above all, magagalit yung mga kapitbahay natin. Tama ba? Ilan sa inyo, wala pang nagagalit sa inyo dahil sa pagsunod nyo kay Jesus. Tanungin nyo na, baka sumusunod ba talaga kayo o hindi? Kasi pastor, ako yung tipo ng tao na ayoko may kaaway. Alam mo, hindi tayo pwedeng alay ng Diyos, tas bati tayo ng lahat. You cannot please everyone. Eventually, pag sinunod mo si Lord, may ma-offend sa'yo. May mga tao na, ibig nyo sabihin, Pastor, yung lifestyle namin, mali. Na rainbow kami, ganito kami, love wins, mali yun. Yan na, makakancel na tayo. But you can't please everyone. We have to stand with what Jesus said. And there will be persecutions. Nakakatuwa, no? Pinangako ni Lord yun. Kasama pala yung persecution sa promise. Pero yung 100-fold niyang blessing sa atin, in this age, and in the age to come. Ibig sabihin, sa ngayon, and in the age to come. Ibig sabihin, hindi lang tayo maghihintay na mapunta na sa langit o pumunta na yung langit dito. Whichever your theology is. Even ngayon pa lang, na nasa lupa tayo, we will reap that reward. Yun yung pangako ng Panginoon. That all of us, most of us, if not all, have already experienced. And if you're not yet experiencing that, then I invite and challenge you to truly follow Jesus. The Lord has been faithful in our lives. As a family, kami ng wife ko, si Jinky, kami ng mga anak ko. Hindi kami katulad ng rich young ruler, but we are sure that we have more than enough. Because the Lord never fails to take care of us. As He never fails to take care of anyone who truly follows Him. And I don't know this from this text only, but aside from this text, which is the most important, I know it from my experience as well. Na hindi pinababayaan ng Diyos yung mga sumusunod talaga sa Kanya. He always comes through. And minsan, malalagay ka sa sitwasyon na kailangan mong mag-compromise. Ano ba yung compromise? Ikaw kompromiso mo yung salita ng Diyos para lang mawala ka sa mahirap na sitwasyon? Or, susundin mo yung salita ng Diyos pero malalagay ka sa alanganin? Let me tell you this and give you this assurance. Every time you persevere to obey God, no matter how painful it is and difficult it is, God always shows Himself more faithful. Pwede ba na mas faithful tayo kay Lord? Pwede ba natatalunin natin si Lord sa katapatan niya? He is always more faithful in our lives. And sometimes nag-aalaw talaga siya. Not just persecutions. Kasi yung persecution, ito yung mga hirap na dinadaanan natin dahil sa pagsunod. Pero meron ding klase ng mga suffering o pagdurusa na hindi naman galing sa persecution. Galing din sa mga maling desisyon natin. And minsan, inaalaw ng Diyos yun na mangyari sa buhay natin bilang pagpapalo. Dahil meron tayong mga desisyon na hindi nataliwas, hindi na maayos dun sa salita niya. So minsan, parang isang anak, hayaan niyang mapalo tayo. Hindi yun para mapatay tayo sa sakit. Kung may mga tatay dito na mamalo, tapos pag pinalo mo yung anak mo, halos mapatay mo na, mali yun. Makukulong po kayo nun. At hindi yun gusto ng Biblia. Ang gusto ng Biblia, mamalo pa rin.
may disiplina pa rin, pero hindi violent na magtuturo, mag-aano ka ng violence dun sa kulay violet na siya. Nahirapan na. Naging violet na tuloy. No? Pero, di ba, ang mabuting tatay, pinapalo mo siya para matuto. Kasi mabait po akong tatay, hindi talaga ako namamalo. Hindi ka mabait. Kung di mo papaluin yung anak mo, sabi nga ng Diyos, paluin eh. Sabi ng Biblia, paluin. Hindi patayin sa palo, ha? Magkaiba yun. Iba yung gulpi di gulat, ha? Huwag ganun, ha? Mga maling parenting, style. Pero meron pa rin disiplina. Kasi pag hindi natin pinalo yung mga anak natin, ano mangyayari sa kanila? Iisipin nila, ay, okay lang pala yun. I can get away with it. Pwede ko palang suwayin si Papa, pwede ko palang suwayin si Mama, bastusin si Papa, bastusin si Mama, tapos okay lang kasi love naman nila ako. It will poison them into becoming something that they're not supposed to be. So the Bible tells us na paluin tayo. Ba't ba ako napunta sa palo-palo? Because minsan ina-allow ni Lord na mapalo tayo. Not to kill us, but to change our bad character. So that maranasan na. Minsan kasi ganun yun eh. Kaya importante talaga may nagdi-disciple sa atin. It's important to follow Jesus na hindi mag-isa lang. Kasi minsan mahirap malaman eh. Ano ba to, pastor? Pinapalo ba ako ni Lord? O dahil to sa ginawa kong ganito, so and so. Mahirap yun kung mag-isa ka lang sumusunod kay Lord, tapos hula-hula ka na lang, flip a coin. Heads or tails. Kailangan may nag-guide talaga sa'yo, may life group leader ka, di ba? Nagpe-pray sa'yo, may nagtuturo ng Word of God sa'yo, whether weekly yan, monthly yan, part ka ng isang life group na naalagaan ka ng Word ni God, may mapagtatanungan ka. Diba? Tapos pag hindi kaya ng life group leader mo, pwede mong tanungin yung mga pastor mo. Importante may ganun eh. So that may nagtuturo sa atin ng Word ni God. So that alam natin yung kung buhay ba natin tama, lumilihis na ba tayo o hindi. But I wanna bring us back to this. Imagine the goodness of God, that He wants to bless us, not just in eternal life, but in this life. With persecutions, but rewarded hundredfold. The second, the high cost of following Jesus is rewarded by 100-fold return in this time and the age to come. This is the second truth I want to bring to you today. Yes, mataas yung cost ng pagsunod kay Jesus. Kaya nga itong series na to, Cost of the Cross, pinag-iisipan talaga nating maigi eh. Sumusunod ba talaga ako kay Jesus? And if you haven't made that jump or decision yet, I hope na as we close this series, as we wrap up this series, two things will happen. Una, magkakaroon tayo ng life group. Importante kasi kasi may mga kasama ka nag-grow sa Word ni Lord. May mga kasama ka na hindi rin perfect. Yung mga kasama ka na nagsastruggle. Struggle din. May struggle sa buhay, di ba? Importante yon. And at the same time, you yourself make a decision na, Lord, hindi na lang po ako manonood lang, o parang nanonood lang, or taga-upo lang, or taga-yes lang, or taga-dilat lang ng mata para hindi ako matawag ni pastor na natutulog pagtulog. I really want to follow you. That decision only you can make. We cannot make that for you. And decisions have consequences. Lagi yan may consequences. Whatever choice that you make, ganun din design ni Lord yung buhay natin eh, na magbe-bear fruit yung tinanim natin. So I hope and pray those two things over your life. But number one, you will make a decision to follow Jesus. Kahit mataas yung cost. There's a high cost in following Jesus. And secondly, you will be part of groups of people who will follow Jesus with you. Later on, after this service, meron tayong orientation ng mga volunteers. Those of you who have signed up to be a volunteer to serve God,
We're gonna show you what does it mean to serve God in the next 6 months dito sa Life Nova. What's happening? How can you be a part of that? We're all excited for that, syempre. But again, being a volunteer is good. You're part of teams of people na nagsuserve. Nakaka-encourage talaga yon. And let me tell you this, napansin ko to, no, as a pastor. Yung mga taong nagsuserve sa church, kasi may ginagawa sila na according sa gift nila. In your unending love, di ba? Hindi naman tayo pwedeng ganon, di ba? So may audition din yan, di ba? Depende sa skill set natin. Pero napansin ko din, yung mga tao na nagsiserve according to their gift, sila yung mas nag-grow. Mas matibay sila pag may dumating na problema, mas mabilis silang mag-grow sa faith nila. Ilang buwan lang yan, ilang taon lang yan, nakapag-share na rin ng word sa iba. Napapansin na ng pamilya yung changes. Meron talagang kinalaman yung pagsiserve tsaka yung spiritual growth. Mas bumibilis. And I'm all for that. Gawin natin yun. Pero alam niyo, aside from serving, importante yung life group. Kasi yung life group, bukod sa life group kasi tumatanggap ka eh. Sa pagsiserve, nagbibigay ka. Kino-contribute mo yung lakas mo, yung ganda mo, yung whatever yung meron ka, no? Ganda lang, pastor, ganda. Sige. Kahit ano man yan, no? Ano man ang whatever you can bring to the Lord. Pero sa life group, you're receiving. May nagpipray sa'yo, may someone is believing. Medyo hectic lang kasi magkikita kayo at a certain time. Sa kakainis kasi hindi pupunta yung iba. Pag hindi pupunta yung iba, parang ayaw mo na rin. Pero those who persevere really grow. Nagiging part ka na. San ba galing yung mga matatagal ng friendships dito and teams na nagsiserve? Eh di sa mga live group din. And marami nga dito mga nagsiserve. Yung iba nga nag-full-time na, like si Teresa. By the way, no, welcome back, Teresa, no? Oo, yung Hanyal family, si Raymart, si Ethan, si Teresa. Hindi naman po sila nawala or lumipat na church, no? Nanganak lang po si Teresa and they need to take care of the baby for a few months. And this is your first Sunday service, no? After Ethan changed everything, no? He changed your life in a moment, no? Ayan. So it's never the same. It's never the same. Oh, so, but you know, nakakatuwa to see this family. They've served God full-time. Dati volunteer lang sila. But even until now, they've been serving the Lord. It's good to see how they have grown so far in life, fruitfully in everything that they do, because they've been part of volunteer teams and they've been part of life group discipleships. I highly encourage you to follow Jesus with a group of people. Kasi pag ganito, no, ang ganda rin naman ng Sunday service natin, kaya lang masyado siyang malaki. At mas lalaki pa siya. There will be more people coming in. Malulunod na tayo sa dami ng kakamayan natin. And it's so easy to be lost in a sea of faces. Sino ba to? May care ba sila? But you know, when you have a life group, when you're serving in a volunteer team, it's so easy to feel connected and to feel that you're part of what's going on. And that enhances our growth and journey as disciples of Jesus. There's a high cost, but the high cost is supplemented, if you will, by 100-fold return. Alam niyo ba't ko sinabi yung pagsaserve tsaka live group? Part yun ng return eh. Part yun ng 100-fold return. Think about it. We are serving a high and mighty God. The God of gods. The Lord of lords. We have the privilege of serving Him. We have the privilege of growing alongside those who follow Him. There's no greater joy than to see your family serve God together. And ako, I have no greater prayer than to see my family continue to serve the Lord until our last breath and until in the age to come. What a privilege. What a cost to pay. And like all priorities, when you make something a priority, you deprioritize something else. Kaya nga, there's a high cost. Kasi the high cost means there will be things na hindi mo na priority in your life. Now let me ask you this question. What are those things?
that is causing us na hindi i-prioritize si Lord. Hindi mo naman kailangan tanggalin yung pamilya sa buhay mo. Grabe naman kayo, no? Hindi naman kailangan tanggalin yung wealth sa buhay mo. But kailangan lang niya ng mas lesser priority. And lesser priority entails lesser time and lesser emotions. Greater priority entails greater time and greater emotions and greater investment of time and emotion. And only you can make that decision for your life. I want to invite everyone to stand together as we pray. Pray po tayo. Lord, salamat po sa word na na-receive namin ngayon. Thank you for this high-cost challenge that you're making for all of us. And today, Lord, we are making a decision as a spiritual family, as Life Nova community, to make you the supreme priority over our lives. No competition, no equal, no excuses. Our hope and prayer is that you reveal to our hearts right now what are those things that are competing with you kaya hindi po kami makapag-serve. Kaya hindi po kami mag-grow. Hindi kami makapagbigay ng buhay sa iyo o makapag-share ng word sa iba. What are the things in our life? I pray, Lord, that you reveal that to us and give us people with us na makakasama namin sa journey ng pagbago nun, pag-change nun, para ma-align po yung buhay namin sa iyo. And today, Lord, even as we partake of this remembrance, this sacrament of remembrance, we will remember your supreme sacrifice on the cross that will cause a response to us to sacrifice also for you because you first sacrificed for us. Lord, thank you for loving us first so that we can love you back. We may not be able to return the love that you have given us, but to the best of our ability, with everything that we are, and even to our dying breath, we want to love you and serve you and make you the highest supreme priority over our hearts. In Jesus' name, amen. On the night that Jesus was betrayed, he took bread and said, "This is my body. Take it and eat. Do this in remembrance of me." And afterwards, he took the cup and said, "This is a cup of the new covenant in my blood. As often as you drink of it, you proclaim the Lord's death until he returns." As the ushers are distributing our communion elements, let us think about the Lord's sacrifice. The sacrament of communion is more than a remembrance. It is a participation. Iniimbitahan po tayo ng Diyos na mag-participate sa ginawa niya sa cross. Hindi na siya ulit mamamatay sa cross. Pero tayo naman po yung mamamatay sa dati nating buhay. Mga kasalanan, mga bagay, mga connection na hindi tama sa buhay natin. Maaaring after nito, kailangan natin silang i-PM, i-text, at sabihin na pasensya ka na, hindi na natin to pwedeng gawin. Hindi kasi maganda yung pagkakaibigan natin na ito na naglalayo sa akin sa Panginoon. Or, a better thing would be, gusto mo sumama sa akin, mag-serve kay Lord. At kesa gumagawa tayo ng masasamang bagay, sumunod tayo sa Panginoon together. Let us make Him our highest priority. And some of us needs to do that. Some of us needs to talk to our family members and say, mga anak, tagal-tagal na si Papa at si Mama lang nagsiserve kay Lord. Gusto namin kayong makitang maglingkod sa Panginoon. Some of us need to talk to our spouse and say, mahal, ako na lang lagi umaattend. Kasi sinasabi mo, ako para sa akin lang to, ikaw manonood lang ng sport sa bahay. But mula ngayon, maglingkod tayo together as a response to the supreme sacrifice of our Lord. Let's lift the bread together.
Panginoong Yesus, salamat po sa tinapay na ito. At tinapay ng buhay, which is yung katawan mo, na sinakripisyo mo upang hindi kami yung tumanggap ng parusa sa aming mga kasalanan. Inaalala po namin, Panginoon, ang iyong saganang kabutihan sa aming buhay at ang iyong kaloob ng kaligtasan na sa iyong pangalan lamang nagmumula. Hindi sa mabubuting gawa, hindi sa pag-anib ng anumang relihiyon, sa iyong sakripisyo sa krus na nagpalaya sa amin sa kamatayan at kasalanan. Sa pagtanggap po namin ng tinapay na ito, kami ay nagsasabi na kabahagi kami ng iisang katawan, ng katawan ni Kristo, at kami ay maliligtas sa iyong biyaya lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen. The body of Christ broken for us. Let's partake of the bread together. Taas po natin ang saro, ang cup. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong dugo na nagbayad ng mataas na presyo, pinakamataas at pinakamahal na presyo para hugasan ang aming mga kasalanan at pagalingin ang aming mga karamdaman. Ay yung dugo na nag-uugnay sa amin sa iyong tipan, sa iyong bagong tipan, na sa pamamagitan ng iyong ginawa sa krus, kami ay naging bahagi ng iyong kaharian. Sa pag-inom po namin ng simbolong ito, nawa ito'y maging higit sa isang simbolo, maging realidad sa amin na kami ay napatawad na sa aming mga kasalanan at kami ay pinagaling sa aming mga karamdaman, na kami, Panginoon, ay katanggap-tanggap na sa iyo dahil sa binayaran mo sa krus para sa amin. The blood of Christ shed for us. Let's partake of the cup together. Worship po tayo kay Lord.
Lord Jesus, truly, God, that we find all that we need in you. Thank you, God, because you let us, Lord, lay to you everything that we have. Truly, Lord, no riches, Lord, that can compare your perfect love and unending love for your people. Salamat, God. Lord, right now, the very response, Lord, or the appropriate response, God, that you deserve, God, from us, Lord, is to surrender our lives to you, Lord. There's no one, Lord, that can equate your love for us, God. Lord, our prayer is for you, God, to increase our faith. Increase our faith, Lord, so that, Lord, we can deny ourselves, we can take up our cross and follow you, God. Lord, help us, God, to be you as the supreme and only priority, God, that we have in every area of our lives, Lord. Teach us, Lord, to follow you worthy in the manner of our call. Maraming salamat, Jesus, sa iyong pagmamahal. Truly, Lord, we cannot outdo your love and faithfulness for us. God, today, may we serve you as a response. May we preach the gospel for your sake and for your kingdom. Maraming salamat, Jesus. We offer this all to you, Lord, as your people. We humbly, God, ask you, Lord, for us, God, to surrender everything to you. Maraming salamat, Jesus. We also pray, God, for all the people that needs healing. We know in the name of Jesus that you will give healing upon healing. May you restore all the relationships, God, that we have. May we reconcile to you first, Lord, and be reconciled to people. Teach us, God. Teach us, Lord, to follow you, Lord. Teach us, God, to lay down our lives for our friends and for our brothers. May you restore all the relationships, Lord, that we have, both in our families, in our friends, in our church mates, or even to our to the people, Lord. Maraming salamat, God. We honor you. We give to you all the honor that you deserve and praises. In Jesus' name we pray. Amen. May we give our God a hand of praise. That concludes our Sunday service, and thank you for celebrating the first Sunday of the month of March, doing the right thing, worshiping God, and hearing His Word and doing it into practice. So, and with that, gusto ko lang pong i-announce sa inyo as we go and do our thing to our families. Meron po tayong volunteers orientation later on at 5 p.m. So, if you sign up po sa ating